For today's video, magluluto ho ako ng calamares, pero ito ho ay own version ko lamang. By the way, salamat pala sa mga kapitbahay ko na nagpautang ng pusit. Aba, hanggang ngayon, hindi ko pa nabayaran. Uy, nangutang. Nga ho pala, pinalinisan ko na itong pusit sa mga kasama ko din sa bahay. Ito pala ay maliliit, hindi ho yung mga dambuhalang pusit. Charis! Bala ko sana gawin itong adobo kasi yung mga kasama ko dito sa bahay ayaw sa adobong pusit. Kaya ginawa ko na lang ng calamares, abay nag-adjust pa. Habang busy sila sa paglinis, ako naman ay nag-prepare na ng breadings para sa calamares para pagkatapos nila ay mamarinate ko na. Bumili lang po pala ako ng tig 10 pisong harina sa tindahan kasi malayo na po yung palengke sa amin, tapos wala po kaming stock. Tapos nilagyan ko lang huya ng tagdos na paminta kasi naubusan po kami ng paminta, bumili rin ho kami sa tindahan. At isang pack naman ng crispy fry. Kung makikita po ninyo sa video, hindi ko inubos yung crispy fry. Pero nag-iba yung isip ko, inubos ko na lang siya kasi 'di ba para naman mas malasa. So yun lang naman yung ingredients ng ating breading. So nung na-mix ko na sila lahat, minekos-mekos ko lang yan. Mekos-mekos insan. So yun, nag-add lang din ako ng 2 itlog. Yung itlog pala guys is nabili ko lang din sa tindahan sa amin kasi wala din kaming stock na itlog. Pagkalagay niyo ng itlog, dahan-dahan niyo siyang lalagyan ng tubig. Huwag masyadong madami, so estimate nyo lang na hindi talaga siya malabnaw. Uulitin ko po, ito po yung ginagawa ko ay sariling version ko lamang at first time ko rin na makapagluto ng calamares. So may kanya-kanya po talaga tayong version paano lutuin, so pasyensya na po kung ito yung way ko sa pagluto ng calamares. Kung umabot po kayo sa video kong ito, paki-comment naman po kung tagasan kayo para naman malaman ko 'di ba kung saan umabot yung video ko. Baka ho gusto niyo akong i-follow sa aking Facebook account, sa aking YouTube, Instagram, at saka sa Twitter. Ito po yung mga account ko guys. Baka lang naman gusto niyo akong i-follow. Dapat ho garne ang consistency ng ating butter. Pag garne na ho ay okay na po yan. Tapos nilagay ko lang yan sa isang tabi at saka nilabas ko na itong breadcrumbs. Nabili ko po pala ito ng 40 pesos. Grabe ang mahal. Sobrang liit ang neto. Tapos 40 pesos ko siyang nabili. At na talaga sa panahon natin ngayon mahal. Pati ikaw mahal na kita. Uy! Tapos ho, gumawa na rin pala ako ng sauce dahil may tira-tira po kaming mayonnaise dito. Sinimot ko lang kasi alam niyo naman, mahal na lahat ngayon, pati mayonnaise mahal na. Halos ho lahat ng bilihin ngayon ay nagsisipag mahala na. Kaya huwag kayong mag-aksaya ng mga pagkain, ng mga bigas, lalong-lalo na ng mayonnaise. Yun na nga ho, nag-add na nga ako ng salt, tapos pepper. Kakaunti lang yung nilagay ko para naman mabalance lang yung lasa. Tapos naglagay na rin pala ako nitong dahon ng sibuyas. Tapos kakaunting bawang. Nung nalagay ko na lahat ng ingredients, minekos-mekos ko lang yan. Kasi yun naman diba dapat, mekos-mekos mo yan, insan. I-try nyo ho ang garning sauce sa mga ulam ninyo na prito. Naku, napakasarap at bagay na bagay ito sa mga prito. Yun na nga, tapos na sila sa paglinis nitong pusit, kaya minarinate na namin to ng mga 30 days. Huy, apakatagal, 30 minutes lang, ay sapat na. Pagkatapos ng pag-marinate namin ng 30 minutes, so yun na nga, nilagyan na nila yan ng breadcrumbs. Pagkatapos ay minekos-mekos nila, ganun. Baka ho pala magtaka kayo, bakit hindi bilog yung aming calamares? Abay, ewan ko ho sa naglinis niyan. Sa mga kasama ko din sa bahay, pala desisyon. Pero okay lang din naman yan kasi shape lang naman yung pinagkaiba. Calamares pa rin naman yan. At nung natapos na nga namin malagyan ng breadcrumbs lahat, nagpainit na ho ako dito ng kawali tapos naglagay ako ng bali 20k na mantika. Huy, 20k, apakayaman. Tapos, nung mainit na aring mantika, pinirito ko na. Alangan namang sasabawan, diba? Huy, hindi ganon. Kailangan ho, pag nagluto ho kayo ng pagkain na may breadcrumbs, dapat po yung apoy ninyo ay sobrang hina lang. Kasi ho yung breadcrumbs, madali ho yung masunog. Baka naman luto yung sa taas, yung kaloob-looban ay hilaw. Sa pagprito ko dyan, medyo ho natagalan ako kasi bali 1 kilo po yan. Apakadami, tapos apakaliit pa. So imagine ninyo gaano karami yung 1 kilo.
At pagkatapos kong itong maluto, eto na ho ang kanyang final look. Hala ka! Kala mo naman nagpa-makeup kasi may pa-final look. Siyempre ho, hindi talaga mawawala dyan ang pa-taste test. By the way, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na pati yung ulo ho ng pusit ay amin na nga ipinirito. Bale, sinama na namin siya sa pag-marinate dun sa breadings para may lasa na rin naman. Tapos, hindi na ho namin siya nilagyan ng breadcrumbs kasi parang okay na rin naman siya kahit na marinate lang. Kung ayaw nyo ho sa adobong pusit, pwede nyo po itong itry, itong calamares, kaya itry nyo na rin. Halina ho kayo at magdala na ho kayo ng sinaing, kayo ba ay nakapagsaing na? Halina ho at saluhan nyo ho kami.